magapalan, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Exciting time, mga katropa, 10 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, LGU Nara sinisimulan ang pagsasapinal ng planong night market. May night market na sa Nara na gagawin, no? So, parang like in Davao City, sa gabi, may tinda lahat ng produkto nyo na ginawa dyan nandyan. Dating City Health Office sa Mendoza Park, posibleng gawing barangay health station. Na gagawin nating barangay health station. Kasi ito pong mga yun, kung saan nakatayo po ang City Health Office natin doon sa luma, yung barangay model. Yan po ay walang barangay health station. At matumal na kita ng mga manininda sa Cuyo Public Market isinisisi sa pagdami di mano ng illegal na fish vendor sa naturang bayan. Sa ngayon po ay matumal yung nagtitinda sa loob ng ating public market. At yun po yung palagi nilang daing araw-araw yung nirereklamo po nila. 3 bangkay ng lalaki lumutang sa dagat ng Albay at Sursogon. Sa balitang national, Department of Agriculture inihahanda na ang pagtatayo ng 300 palay processing centers. Sa balitang international, White House imbisigahan ang paglusob ng mga anti-ICE protesters sa simbahan sa Minnesota. Sa ating balitang showbiz, Heart Evangelista balik na sa pagdalo sa mga Fashion Week. Sa balitang sports, Alex Yala pinasalamatan ng mga fans na nanood sa laban nito sa Australian Open. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa.
Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Express Balita sa Umaga. Sa balitang lokal, sinimula na po ng pamalaang bayan ng Nara, Palawan ang pagsasapinal ng planong pagtatatag ng night market sa munisipyo bilang bahagi ng mga programang pangkabuhayan at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Ayon po yan kay Vice Mayor Jojo Gastanes, ang planong night market ay kahalintulad ng night market sa Davao City na inaasahang magbubukas mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi at sisikaping masimulan sa buwan ng Pebrero o mas maaga pa sa nababanggit na buwan. Sa kasalukuyan ay nasa komite na raw po ng Sangguniang Bayan ang panukalang ordinansa para sa pagtatatag ng night market. Plano naman itong ilagay plano din mo nung ilagay ang nasabing pamilihan sa gilid ng lokal na pamalaan ng Nara at paiikutin sa naturang lugar. May night market na sa Nara na gagawin, no? So, parang like in Davao City, sa gabi, may tinda po yan mula 9 o'clock up to 2 a.m. in the morning. Uy, maganda so, yan, po, lahat ng produkto nyo na ginawa, dyan, nandyan. So, pwede kang parang tulad sa Davao, may dyan po niya rin, ang expertise nyo, nagmamassage kayo, may upuan dyan, na gusto magpamalat, ganun po. So, kung ikaw, alam mo na kung ano, any kind na gusto nyo ipasok para, may Ay, kita pwede. kayo, no? Oo, pwede. Palabas. So, Maganda. nakasalang na po yan kahapon. So ipapainalista po ngayon na sa committee na ngayong araw. So para pag nalabas po yung guidelines, ay ibigyan na po namin si Mayor ng approval dyan ng Sangguniang Bayan. Maganda. Kasi meron siyang urgent measure na ni-request para isara yung ilang kalsada. Sa gilid po ng munisipyo, doon sa may kanto ng Rizal Park na ginagawang Rizal Park ngayon, paikot yan sa may bago dumating na LTO, paikot dito sa may Kinatagala, paikot yan sa may dating Shell, paikot. Yan po, okay. may simbahan na kalsada na yan. Tatara yan para sa night market. Ang tinig po ni Vice Mayor Jojo Gastanes ng Bayan ng Nara sa panayam ng XFM. Express Balita sa Umaga. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na po itong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, planong gawing barangay health station ang dating City Health Office sa Mendoza Park upang mapakinabangan ang 3 gusaling na iwan. Ayon kay City Health Officer Dr. Rick Panganiban, may mga karatig barangay sa lugar na wala pang sariling health station dahilan isa ito sa nakikita nilang paraan upang mapakinabangan pa rin ang naiwang dating City Health Office at nakadepende sa city government kung papayag hinggil rito. Matatandaan itong Lunes, January 19, 2026, formal nang pinasinayaan ang bagong City Health Medical Complex na matatagpuan sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa. Maaari nang ma-avail sa pasilidad ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng medical at dental consultation, laboratory services, x-ray, pharmacy, immunization, prenatal care, animal bite treatment at social hygiene clinic.
Dagdag ni Dr. Panganiban, sa ngayon hindi pa operational ang ilang pasilidad kabilang ang birthing facility na nangangailangan pa ng lisensya to operate. Dialysis na komplikado pa dahil nangangailangan pa ng karagdagang kagamitan. Gayon din ang physical therapy at rehabilitation services. Samantala, ang bagong pasilidad ng City Health Office ay inaasahang makakapagbigay ng mas maganda at maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lungsod. Na gagawin nating barangay health station. Kasi ito pong yun, kung saan nakatayo po ang City Health Office natin doon sa Luma, yung barangay model. Yan po ay walang barangay health station. Wala pong barangay health station. Kahit na po itong mga adjoining, mga may malalapit na mga barangay na nakapaikot dyan, wala pong mga barangay health station yan. Kung papayagan tayo ni Mayor na kahit na yung tatlong building po kasi yung nandyan O sabi ko kahit na maiwan yung daan, dadahin po na barangay health station. Para mayroon pa rin po tayong doon. Although hindi na po siya, siyempre, lang siya. Frontline lang natin. Mga immunization, prenatal, yung mga karaniwang mga minor na mga sakit-sakit siguro pwedeng maharap doon. Pinapabatid po natin lahat ng babayan ng mga services po na binibigyan ng CTS. Okay, nilipat na po natin dito sa ating bagong building sa Barangay Santa Monica. Tinig po ni City Health Officer Dr. Rick Panganiban. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, 2 babaeng estudyante naman ang nakabanggaan ng isang kotse kahapon na pasado alas 10 ng umaga sa National Highway Barangay Tagburos dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Ginoong Roy, nakasaksi sa nangyaring aksidente sa Barangay Tagburos. Galing din muna siya sa bayan ng Rojas at patungo sa lungsod ng Puerto Princesa nang madaanan ang nangyaring aksidente. Wasak ang motorsiklo kung saan tumama sa bandang kaliwa ng kotse. Samantala, nasa tamang linya ng umano ang motorsiklo at ang kotse ay nag-cross sa daan at posibleng hindi din umano napansin ang pasalubong na motorsiklo. Pareho naman din nila sa pagamutan ng mga biktima ng motorsiklo matapos ang nangyaring aksidente. May malay naman sila. May mga helmet din naman siguro, no? Meron din, sir. Oo. At ito ay nangyari Tagburos. Saan po malapit, sir Ron? Malapit, sir, sa may subdivision dyan sa may Tagburos. Putol talaga yung niya. Buddy. Opo. Oo. Saan parte ng sasakyan sumulpo kaya to, sir? Nakita mo yung harapan, sir? Bandang kaliwa po. Bandang kaliwa ng kotse. Apo. Pero sa tingin mo, Sir Roy, nasa linya ba yung motorsiklo? Yung motor, sir, nasa linya naman siya. Yung kotse, sir, galing ng kaliwa, galing din siya ng kaliwa, papunta sana ng kanan. Mali pa siya ng kalsada. Yan po ang tinig ni Ginoong Roy, ang nakasaksi at kumuha ng video sa naturang aksidente sa Barangay Tagburos. Express Balita sa Umaga. Balitang duka. Samantala, kinumpirma ng pamunuan ng Cuyo Public Market na patuloy ang reklamo ng mga manininda hinggil sa matumal na kita, partikular ng mga nagtitinda ng isda dahil sa pagdami ng mga illegal na fish vendors sa poblasyon area. Ayon kay Rosita Calixte, inspector ng Cuyo Public Market, marami sa mga illegal na nagtitinda ng isda ang nakapwesto lamang sa mga sidewalk at hindi nagbabayad ng kaukulang permit sa munisipyo. Dahil dito, naapektuhan ang benta ng mga lehitimong manininda na may bayad na pwesto at permit. Panawagan ito na paigtingin ng mga barangay ang pagsita laban sa mga illegal na fish vendors. Mayroon na ring resolusyon ang sangguniang bayan ng Cuyo hinggil rito, ngunit kinakailangan pa umanong rebisahin ito upang magkaroon ng mas mahigpit at epektibong pagpapatupad. Sinabi nito na nais lamang mabigyan ng proteksyon ang mga legal na vendors na nagbabayad ng tama at may hawak na permit mula sa munisipyo at masigurong patas ang kalakalan sa loob at paligid ng pampublikong pamilihan.
Yes po. Ngayon po in particular, no, kasi masyado na pong marami yung mga nagtitinda doon sa poblacion area, no, na mahirap nang sa ngayon yung ma-control sila, no. Sa ngayon po ay matumal yung nagtitinda sa loob ng ating public market. At yun po yung palagi nilang daing araw-araw yung nirereklamo po nila. Yung ano din po sana ng barangay, pag-ibsingin pa nila lalo, yung pagsisa sa mga illegal measures natin. Kasi actually nung nakaraan, na sila, na kinikita talaga nila. And then, gano'n din po, medyo makukulit talaga sila eh. Tinig po ni Rosita Calixte, Inspector ng Cuyo Public Market. Samantala yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA at ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras na 24 minutos makalipas na po ang ika-6 ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Motorista na biktima ng hit and run sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Nabiktima ng hit and run ang isang motorista sa bayan ng Taytay, Palawan nitong Enero 17, 2026 sa Daang National, sakop ng Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Sa ulat ng Pulisya Taytay, binabaybay ng biktima ang Daang National ng Sitio Maruba ng Barangay Poblasyon patungong sentro ng Taytay, Palawan. Nang pagdating sa lugar pinangyarihan, overtake di umano ang isang elk truck kung saan nasakop nito ang linya ng motorista dahilan upang masagi ito ng elk truck. Sugatan ang 3 sakay ng motorsiklo na nakilalang sina Ronnie Villahonda, Maylene Villahonda at Arlene Villasis na sa ustong gulang at kapwa residente ng nasabing lugar. Agad nadadala ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital habang tumakas naman ang elk truck driver na kalaunan ay nahuli sa isinagawang operasyon ng Pulisya Taytay. Nasa kustodiya ng PNP Taytay ang elk truck at ang driver para sa tamang disposisyon. At yan ang balitatin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, cellphone ng isang tindero sa Barangay Punta Baha ninakaw. Suspect pinaghahanap na. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Nananawagan sa ngayon ang isang residente ng Barangay Punta Bahan sa bayan ng Rizal matapos sumunong nakawin ng kanyang cellphone nitong January 17, araw ng Sabado, taong kasalukuyan na. Ayon kay Debe de los Santos Villarian, pasado alas 10 ng umaga nang nakawin umano ang kanyang cellphone nitong January 17 na nakalagay sa kanyang sling bag. Nakumpirma niya ito matapos na makita ng kanyang kapitbahay na may pumasok na isang lalaki sa kanyang tindahan. Ang cellphone nito ay isang Realme na kulay itim. Ayon pa kay Villarian, matagal niya umanong pinag-ipunan ng cellphone bago nabili. Agad namang nai-report sa kinaukulan ang nasabing pangyayari at patuloy ng pinaghahanap ang suspect. Ang magnanakaw ay una na rin umanong nahuli ng mga otoridad sa bayan ng Rizal matapos umanong magnakaw ng motor. Nakalabas lamang ito nitong nakalipas na linggo na siya namang bumalik sa dati nitong gawain. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, nabibili ito sa lahat ng butika, malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, 3 kalalakihang nag-illegal tupada sa bayan naman ng Nara, Palawan. Arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report.
Arestado kamakailan ng Nara Municipal Police Station ang 3 kalalakihan sa Purok Tagbisay, Barangay Dumangguenya, Nara, Palawan. Matapos kasi ang mga itong magsagawa ng anti-illegal gambling activities o sabong kinilala lamang ang mga itong sina alias Juliber, 47 anyos, alias Armando, 62 anyos, at alias Pablo, 36 anyos, na mga residente sa naturang barangay na kung saan nakuha buhat sa pangangalaga ng mga naaresto ay ang 6 na pirasong manok na panabong, 5 patay na manok na panabong, 4 na 100 festival, 350 festival, 2 karton ng manok panabong, 1 bayong, 1 tare. Samantala, ang 3 arestado ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad at sasampahan ng mga ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang illegal gambling. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garanag sa Firm News. Express Balita sa Umaga. Samantala, sangguniang panlungsod, inaprobahan ang pagpapalawig ng pagbabayad ng business tax na walang multa. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Aprobado na sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa ang pagpapalawig ng pagbabayad ng buwis sa pagnenegosyo na walang kalakip na multa, interes o surcharge kasunod ng kahilingan ng ilang sektor ng negosyo. Batay sa mosyon ni Konsehal Victor Oliveros, pinalawig ang pagbabayad ng local business taxes, fees at charge mula January 21 hanggang February 20, 2026 nang walang multa o karagdagang singil. Hindi naman saklaw ng ordinansa ang mga delinquent business taxpayers at mga may paulit-ulit na hindi na pagbabayad ng buwis sa mga nagdaang taon. Ayon sa itinakdang proseso, ang mga ordinansa ay daraan naman mula sa 12 araw ng publication bago tuluyang ipatupad, ngunit magiging retroactive ang bisa nito. Ang mga magbabayad naman matapos ang January 20 ay siningil ng multa, interest o surcharge ay bibigyan ng tax credit na maaaring ibawas sa susunod na tax assessment. Yan ang balita natin sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:30 na po ng umaga, dakoy naman po natin ang ating po mga balitang regional. Isang 26 anyos na lalaki ang nakumpiskahan ng aabot sa 1.7 milyong pisong halaga ng shabu sa kanyang sanang ihahatid sa isang kontak. Ngunit nasabat ito ng mga pulis at sundalo sa barangay Tungol sa Datu Montawal, Maguindanao del Sur noong pong gabi ng Sabado. Nakadetinya ang suspek na si Malik Tangkli Lamalan sa Datu Montawal Municipal Police Station at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Agad naman siyang nahabol ng mga pulis at mga sundalo at nasukol. Kaya nabisto ang daladalang package na nakabalot mula ng packaging tape na may laman palang 262 gramo ng shabu na nagkakahalaga nga ng 1.7 milyong piso. Nakumpiskahan din ang naturang suspek ng isang hindi lisensyadong 38 kalibring revolver. At ayon sa mga hiwalay na ulat ni De Guzman at ng isang official ng Datu Montawal Municipal Police Station na si Captain Nur Jasir Salia. Express Balita sa Umaga. Samantala, 3 bangkay ng tao ang magkakahiwalay na natagpuan habang palutang-lutang sa karagatan ng Albay at Sorsogon na pinaniniwala ang nalunod sa pananalasa ng bagyong Adas sa rehiyon. Unang natagpuan, umaga noong linggo ang bangkay ng hindi kilalang lalaki na palutang-lutang sa bakawanan ng Sula Channel sa barangay Sula, Bakakay, Albay. Nakita ito ng isang mangingisda na agad nag-report sa mga pulis. Ayon sa hepe na si Major Nino Akyatan ng Bakakay Municipal Police Station, kumontak umano sa kanila ang
Batu Pulis sa lalawigan ng Catanduanes at sinabing ibe-beripika kung ito ang nawawalang residente ng bayan ng Bato. Alas 2:54 naman ng hapon ay ilang residente naman ang nag-report hinggil sa natagpuang patay na lalaki habang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Purok 7 Barangay Angas ng San Miguel Island ng Tabaco City. Agad rumisponde ang mga pulis at kasapi ng Philippine Coast Guard at dinala ang bangkay sa bayan habang patuloy itong kinikilala. Express Balita sa Umaga. Sa atin naman po ang balita nga nasyonal, plano ngayon ng gobyerno na magtayo ng mahigit 300 palay processing centers sa buong bansa. Ito po ay para makatulong din mapaganda ang pamumuhay ng mga lokal na mga magsasaka sa buong Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture na pinapabilisan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing pagtatayo ng nasabing mga proyekto. Mamamahagi rin din ang Department of Agriculture ng mga motorized bangka at ilang mga gamit sa pangkabuhayan para naman sa mga mangingisda. Express Balita sa Umaga. Balitang nasyonal. Samantala, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na bagamat luhikal ang mga mungkahing ipadeport si dating Ako Bicol Representative Zaldi Co mula Portugal, ito ang improbable na opsyon sa ngayon. Naglabas ng pahayag si Remulla matapos itulak ni ML Party List Representative Laila de Lima na idaan sa deportation imbis na extradition ang pagbabalik ni Co na nasasangkot sa flood control corruption controversy. Paliwanag ni Remulla, hindi maaaring pilitin ang deportation dahil Portuguese passport holder si Co. Wala rang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal, ngunit sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa siyang makipagnegosasyon para sa pag-aresto kay Co. Sinabi naman ni Remulla na pinag-aralan ng pamahalaan ang legal na hakbang sa ilalim ng mga international agreements at posibleng avenues sa ilalim ng United Nations. Express Balita sa Umaga. Balita sa international. Samantala sa atin naman po ang balita mula sa labas ng ating pong bansa. Nagpatupad na po ng 3 araw na pagluluksa si Prime Minister Pedro Sanchez ng bansang Spain matapos ang madugong banggaan ng 2 high-speed trains. Ang nasabing insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng 40 na katao. Itinuturing din ng mga otoridad na ito ang pinakamatinding aksidente sa tren sa loob ng ilang dekada. Nangyari ang aksidente ilang oras kung saan galing ang tren sa Malaga at patungo sana ito sa Madrid. Base sa inisyal na investigasyon ay nadiskaril ang isang tren na bumangga naman sa kasalubong nitong tren. Nagsagawa na ng matinding investigasyon ng mga otoridad sa naturang bansa ukol sa nangyaring aksidente. Express Balita sa Umaga. Balita sa international. Samantala, magpapatupad ng imbestigasyon ang White House sa patuloy na kilos protesta laban sa mga Immigration and Customs Enforcement sa Minnesota. Sinabi ni Attorney General Pam Bonde na maging ang misa ay hindi pinatawad ng mga protesters dahil sa loob ng simbahan ay nagsagawa ng kilos protesta. Ilang katawang nagtungo sa City's Church sa St. Paul kung saan hindi na natuloy ang misa. Magugunit ang ilang protesters na rin ang inaresto sa lugar dahil sa pakikipaglaban sa mga kapulisan. Nagsimula ang kilos protesta nang mapatay ng ICE agents ang babaeng si Rini Goods sa isang checkpoint. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 6:36 na po ng umaga. XFM Weather Update. Weather Update. Alamin muna natin ang magiging taya po ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. Makakasama naman natin ang si Mama Lorin de la Cruz Galicia mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Tropical Cyclone Ada at sa magiging panahon po natin sa lagay ng panahon ngayong araw.
Si Bagyong Ada ay huling nakita sa layong 1,205 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon at ngayon ay taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So nananatiling nasa tropical depression category po ito. Pero sa ngayon, ang magandang balita naman ay wala naman na po itong any effect o anumang direktang epekto sa ating landmass o sa ating kalupaan. So hindi na po ito nagdudulot ng mga pagulan o pagbugso ng hangin na direktang epekto po nitong si Tropical Depression Ada. Samantala, sa labas naman ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na isang circulation o low pressure area at huling nakita yan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So may kalayuan pa naman po ito at nasa labas po ito ng PAR. Sa ngayon, mabagal ang kanyang pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito, trying to have a good circulation or mas magandang sirkulasyon. At sa nakikita po natin sa projection po nito, sa kasalukuyan, hindi natin inaalis ang tsansa na magkaroon po ito ng brief entrance o panandaliang pumasok sa ating area of responsibility. Pero sa mga output o recent output po ng models natin, mas pinapakita po na mas mataas ang tsansa na hindi po ito pumasok ng PAR at manatiling nasa labas ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Samantala yung northeast monsoon o amihan, yun po yung nagdudulot ngayon ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Luzon at bukod sa mga pagulan na yan is of course yung malamig na panahon, especially po sa madaling araw, even sa night time ay asahan natin ng malamig na simoy ng hangin dahil may kalakasan po yung ating amihan sa ngayon. So sa track na ipinalabas nga po ng Pag-asa, makikita po natin southeastward na ang kanyang movement. O kumbaga bumubulusok na itong bagyo yung kanyang track, pababa po yan at weakening yung kanyang trend. Ibig sabihin sa mga susunod na oras ay inaasahan natin unti-unti na po itong hihina pa. So posible na mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi ay maging low pressure area na lamang po ito. So patuloy na magantabay at mag-monitor sa magiging update po ng Pag-asa dito kay Tropical Cyclone Ada. Pero sa ngayon, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi po ng ating kalupaan. Samantala, dahil naman sa amihan o northeast monsoon, possible pa rin yung strong to gale force winds sa araw na ito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at maging sa Tawi-Tawi. Bukas ay magkakaroon pa rin o makakaranas pa rin ng strong to gale force winds sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at sa Tawi-Tawi. And on Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Kaugnay dyan, ng gale warning nakataas po ngayon sa madaming lugar po dito sa Luzon, especially the northern seaboards, the northern Luzon area at sa eastern section ng central at southern Luzon. So may gale warning po tayo ngayon sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, eastern coast ng Polillo Islands, sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. So sa mga kababayan natin dyan, hanggat maaari po, hindi po muna natin nare-recommenda o hindi ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon dahil po sa bugso ng amihan ngayon o northeast monsoon. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawirin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan halos all throughout the day huyan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon Province, maging sa Bicol Region. Samantala, dito naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque, asahan natin ng isolated o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa po ng pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan.
Sa pagtayan ng ating temperatura sa Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius, 23 to 29 degrees Celsius sa Manila o Metro Manila, 14 to 20 degrees Celsius sa Baguio, 22 to 30 sa Lawag City, 19 to 27 sa Tugigaraw, sa Legazpi City ay 22 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Palawan, sa halos buong Kabisayaan at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. So generally fair weather naman, although nariyan pa rin po yung chance ng mga biglaan o dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day due to mga localized thunderstorms. So sa pagtayo ng ating temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban, 22 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 22 to 31 sa Kalayaan Islands, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 31 naman sa Cagayan de Oro, at sa Zamboanga City po ay 24 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat na ating temperatura. So yan mo ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Center. Ito po si Lori de la Cruz. Inanunsyo ni Heart Evangelista na ito ay magbabalik sa trabaho ngayong taon. Sa social media account nito ay nag-post ito ng larawang kung saan sinabi niya na back to work. Noong nakaraang taon kasi ay tila na mahinga ito sa pagdalo sa mga fashion events sa ibang bansa. Ipinasilip din ng dating actress ang pagsukat sa kanya ng isang sikat na luxury fashion brand. Hindi naman na binanggit nito kung anong mga event ang kanyang dadalawhan ngayong taon. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin ang buong balitang pampalakasan, labis pa rin ang pasasalamat ni Pinay tennis star Alex Iyala sa mainit na suporta ng kanyang mga fans kahit nabigo ito sa first round ng Australian Open. Sinabi ng 20 anyos na si Iyala na isang inspirasyon sa kanyang paglalaro ang mainit na suporta ng mga Pinoy saan man dako ng mundo. Naniniwala ito na may magandang impluwensya ito para maitaguyod ang larong tennis sa Pilipinas. Nakatakda naman ito maglaro sa doubles ngayong araw kung saan makakasama niya si Ingrid Martins ng Brazil na makakaharap nila si Shuko Aoyama ng Japan at Magda Linette ng Poland. Mga katropa, sa ating pong oras na alas 6:45 na po ng umaga, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas! Express. Balita sa